Hello. Yan. Good morning po. Magandang umaga. Na-expect ko, konti lang tayo kasi maulan, no? Pero marami pa rin. Salamat sa Panginoon. At nakarating kayo, nakarating tayo. Ano po? Sabi nga, pagka gumawa ka doon ng mahirap, pero ginawa mo pa rin, ang tawag daw doon ay disiplina. At kapag mahirap, pero kailangan mong gawin, at palagi mong ginagawa, ang tawag doon habit na. No? Kaya salamat at habit na natin na magsama-sama tuwing linggo. Sa mga sanay na paglinggo nandito sa church, ano? Nararamdaman nyo ba na kapag hindi kayo nag-attend ng church, parang hindi dumaan yung linggo? No? Naglinggo na pala, kasi hindi ka naka-attend ng church. So yun po, salamat at habit na natin po ang pagdalo upang magkasama-sama at makinig ng salita ng ating Panginoon. At isang encouragement din yun sa mga leader na tumatayo po dito sa harapan na kapag maraming dumadalo, para daw niyan naghanda ng maraming pagkain, no? Tapos walang pumunta, medyo madi-discourage ka. Pero pag maraming pumunta, kahit yung mga hindi mo in-invite, pumunta, no? Ayun. Nakakadagdag po yan ng encouragement sa ating mga leader. Okay? So, yun lang po. Joke lang. Ay, nga pala, meron na akong tubig po sa mga... na-appreciate po natin yun, yung mga nagbibigay ng tubig. Si Ate Banji, siya yung nangunguna sa pagbibigay. Ano po. Na-appreciate po namin yan. Salamat po yan. Pero ako nagdala na ako ng tubig kasi po hindi po ako sanay na magsalita ng dire-diretso. Alam ko anytime uubuhin ako, kaya nag-ready na ako. Ayan, kasi po, kahit sa aming bahay po, hindi po ako masyadong nagsasalita. Meron po kasi kami speaker of the house doon, no? Meron ba kayong speaker of the house sa inyo, sa bahay nyo? Ayan, no? Sa mga may asawa, no? Sa mga may nanay, ayan, ang ating speaker of the house, siyempre yung ating mga nanay, ating mga may bahay. Kaya pag nagsasalita kami, tataas mo na kaming kamay, Madam Speaker. Kapag di po niya nagustuhan yung sasabihin namin, pinapatayan po kami ng microphone. Joke lang. Joke lang po. Ayan, pampatanggal lang po yan ng nervyos. Okay, yan na. Sige, bago ating pong, ayan, kala ko wala tayong wala tayong, kaya nagawa ni Pastor Mike. Kaya kalooban ni Lord na hindi ka makaalis ngayong week na to. Ayan, salamat po. Ayan na po ang ating pag-aaralan. Pero bago yan, konting review po muna tayo doon sa naituro na ni Pastor Mike sa atin a few weeks ago about yung holiness po ng ating Panginoon, no? Naalala niyo pa ba yun? Kung gaano kabanal yung ating Panginoon. Sa ating pong mga tao ay parang ginagawa lang natin expression, no? Yung kanya pong pangalan. So sa Old Testament po, bawal po banggitin ang pangalan ng Panginoon, Yahweh, dahil po pag binanggit mo to ng walang kabuluhan, kamatayan po yung kanilang parusa. Pero sa atin po, medyo maluwag na, kaya lang, yun nga, nagiging expression na lang yung pangalan ng ating Panginoon. Binabanggit natin ng, yung nasambit lang ng ating mga labi na wala sa ating mga puso. So, siguro sa ibang, yung mga nagsasabi ng Diyos ko, siguro yung mga talaga naman din nakakilala, hindi naman natin alam kung yung Diyos ba na sa Bible ang tinutukoy nila o ibang Diyos. Pero sa ating po mga Kristiyano, ang Diyos natin ay yung Diyos ng Biblia, kaya po hindi po dapat natin ginagawang expression yung pangalan ng ating Panginoong Diyos. At isa pa, di ba, sa Revelation, basa natin na yung mga anghel na walang kasalanan, pero pag nandun sila sa palibot ng trono ng Panginoong Diyos, nagtatakip sila ng muka dahil sa labis na kaluwalhatian ng Panginoon. So, ganun po kabanal yung ating Panginoon. Yan po.
konting review lang. Ngayon naman po, pag-aaral naman po natin ay ang Holy Spirit. Kaya medyo hindi pa yata natin ito natatalakay. Kaya sabi ni Pastor Mike, okay na ma-discuss natin. Ano po? Pero disclaimer lang po, hindi pa po ako eksperto sa pag-aaral na to. So baka pagkatapos ko po magturo ay mas marami pa kayong tanong kaysa sa natutunan na ating naituro. Pero okay lang po yun, no? Nagkaroon kayo ng katanungan kasi ibig sabihin po nun, kayo ay natututo na mag-isip, no? Iniisip nyo na, parang mali ata yun. Parang may nabanggit ata dati na medyo kontra sa ganun. Kaya pwede natin yung pag-aralan pa ng mas malalim. So, itong sigurong may tuturo ko parang tip of the iceberg, kumbaga. Marami pang malalim na pag-aaral patungkol po dito. Pero dito, hindi po kayo pwede magtanong, Kaya nga malakas ang loob ko na humarap sa inyo ngayon dahil bawal kayo magtanong sa akin. Kasi preaching po to, no? Bawal magtanong. Pero, pwede nyo pong, halimbawa, naisip nyo na agad na, maganda isulat nyo para message nyo po si Pastor Mike na siya yung mas alam kong makakasagot ng inyong mga katanungan. Yan. Sasagutin naman po kayo within 24 hours nga lang, no? Kasi hindi naman niya hawak lagi yung kanyang cellphone. Pero sasagutin niya po. Pero mas maganda pala, ito, promote ko na rin, yung ating discovery class. Kasi po sa discovery class, pwede ka magtanong, pwede nating pag-usapan yung katanungan mo, at hindi lang masagot, madiscuss din. Tapos meron ding ibang nagtatanong doon na mapapaisip ka na, nga pala, no? Kung hindi mo naisip yung tanong ngayon, may nakaisip, and then brinot out, yun, natututo rin tayo. No? Kaya susunod na linggo, sama-sama po ulit tayo na mag-aral sa discovery class. Kung kayo po ay nakakarating dito ng 9:30 o magti-10, konting adjust pa po, 1 oras pang adjust pa atras. Makakarating kayo dito ng 8:30. Yun po yung simula ng ating discovery class. Konting lang naman, konting adjust lang. Naintindihan natin yung mga pumapasok po ng araw-araw, umaga, di ba? Yung mga nag-work ng 8 to 5. So, lagi nating, siyempre naisip nila, Sunday na, sa wakas, hindi ako gigising ng maaga. Medyo i-extend muna ako ng kaunting tulog para naman. Hello. Yan. Tayo ay makabawi. Ganun ang mindset kasi natin. No? Kahit nung ako'y nag-work din ng 8 to 5. Ganun. Pero maganda, gumising ka pa rin ng maaga, Sunday, para, yun nga, maka-attend ka ng discovery class. Pangalawa, hindi masira yung, yung body clock mo kasi yung gising mo ng, halimbawa, gumigising ka ng 5 every day, tapos sa Sunday, medyo gigising ka na ng 7, masisira yung body clock mo. Kaya pagdating ng Lunes, hirap kang bumangon, di ba? Kasi nasira yung yung body clock mo. Kaya maganda, gising ka ng umaga, ng Sunday, makaka-attend ka pa ng discovery class, tulog ka na lang sa hapon para makabawi ka. No? Ganun. Para next day, Monday, yun, hindi mahirapan yung katawan mo na mag-adjust na gumising na naman ng maaga. Science yun, Okay. Dadako na tayo sa ating, ating pag-aaralan ngayong umagan to. Tungkol po sa Holy Spirit. Ayan. So, karamihan po, lalong-lalo na sa ibang reliyon, ang Holy Spirit ay sa kanila, lalo sa Buddhist, ay para siyang para siyang force lang, hindi siya isang personal, hindi siya isang person, kundi isang parang energy, yon. Energy o force na parang magnet or electricity na pag meron ka, may mas lalakas ka. No, parang, bang movie yun? Star Wars, no? May the force be with you. Yan. Kasi, ewan ko kung anong religion yung gumawa nun. Pero, yan. Yun po yung, yung isang malaking misconception ng mundo natin.
kung ano yung pagkakilala nila sa Holy Spirit. Ayan. Pero pag-aaralan natin, siyempre, ang Holy Spirit naman ay nabanggit sa Bible, kaya Bible din ang gagamitin natin para lalo pa siyang makilala. And then, pag nakilala natin siya, ano dapat ang maging response natin sa Kanya. Okay? So, number 1, yan. Okay, gusto mo maging assistant, ha? Sige. Thank you. Thank you, Pastor Mike. Ayan. Okay, number 1 tayo. Personality of the Holy Spirit. Sino ba siya? Who He is. Ayan. Sabi dito, the Holy Spirit is not an object of or a cosmic force. He is a divine person. Yan, katulad ng sanabi natin, hindi siya yung force, hindi siya yung parang electricity or magnet. Siya ay isang person at holy, divine. So, tingnan natin. Ano bang ebidensya natin na siya ay isang divine person? Letter A, he has a traits of a person. Yan. Anong meron siya? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 2, verses 10. Mahirap pala maghanap dito. Yan. Sabi dyan, but God hath revealed him unto us by His Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Ayan. Ang banal na Espiritu ang nakakaalam ng mga patungkol sa Diyos, at ito naman ang kanyang nire-reveal sa ating mga Kristiyano. Yung purpose at yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Okay, so yan So ito na yung evidence natin na siya ay may alam. Ibig sabihin, yung electricity or magnet o ano pang dyan hindi naman yung nag-iisip, no? Pag dumapo sa yung kuryente, hindi na yung mag-iisip na anong mangyayari sa'yo. So yun, number 1, He thinks, He knows, and teaches us. Yan, from 1 Corinthians 2:10 hanggang 11. So letter A, number 2, He feels. Ayan. Meron siyang damdamin. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi dyan, sige, basahin natin. No? Ephesians. Ayan. Ito na pala. So ayan, sabi dito, do not and grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Okay, pag binasa niyo po yan, sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso, sinasabi niya dyan sa mga Kristiyano na wag na nating gawin ang mga bagay na makakapagpalungkot sa Holy Spirit, no? Yung mga bagay na makamundo. Binanggit niya yung pagsisinungaling, mga bagay na hindi dapat na ginagawa ng Kristiyano upang hindi malungkot yung espiritu na nasa atin. Ayan. So, ibig sabihin, you cannot grieve a force. You can only grieve someone who loves you. Ayan. So, may pakiramdam at may pakialam, no? Kasi mahal niya tayo. Wala namang sigurong nasasaktan sa maling ginagawa mo kung wala siyang pakialam sa'yo. Kung hindi kanya mahal. Okay?
So, he thinks, he knows, and teaches us. Number 2, he feels. And number 3, he makes choices and guides the church. Tingnan natin sa 1 Corinthians 12. But all this worketh that one of the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So, meron siyang mga bagay na pinapaintindi sa isang tao. Siguro buksan muna natin yan. 1 Corinthians 12. Gusto ko siyang basahin sa Tagalog. Ayan, si Kristo ay tulad ng isang katawan. Tama ba? 1 Corinthians 12 verses 11. Simulan natin sa 11. Ayan. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito. Kung babasahin niya po ito, binanggit dito yung mga kaloob ng espiritu sa tao. At sabi niya, iba-iba yung ginagawa, iba-iba yung bahagi natin sa katawan ng iglesia, pero iisang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kaloob na ito. Okay, so yan he makes choices and guides the church. So that's number 1. Number 2, so nakilala natin una-una, ang espiritu ng Diyos ay isang person, hindi siya yung isa lamang bagay o energy. Okay. So, number 2, dahil siya nga ay isang persona, number 2, alam niyo, makakawi kayo maaga. Meron pang letter B. Letter B. Yan. He has the authority of God. Yan. He is co-equal with the Father and the Son. Okay? Kasi nga, siya ay bahagi ng Diyos. Isa siya sa mga bahagi. So ito medyo mahirap tong mahirap tong i-reconcile ng isip natin yung tatlong persona na iisang Diyos. Kasi wala itong katulad dito sa mundo natin. Wala siyang kaparehas na pwede nating ipagkumpara. So, mahirap. Tatlo, pero isa. Walang ganun dito sa mundo. Ang Diyos lang. So, parang yun yung hindi na natin kayang i-comprehend ng isip natin. Parang walang simula at walang wakas. Kasi yung lahat ng bagay na nakikita natin dito ay may simula, may wakas. Sa tao, may pinanganak, may mamamatay. So, may nagtanong nga, ano kang ginagawa ng Diyos nung wala pa tayo? No? Kasi wala siya sa, wala siyang time . So, eternal siya. So, hindi na natin yung kailangan sagutin dahil hindi talaga natin yun masasagot. So, ganun po yung trait ng Diyos. And this time, yung pinag-aaralan natin na Holy Spirit, yan, co-equal po siya. Diyos po siya, hindi po siya, kasi meron ding parang sa ideya ng ibang Kristiyano, parang may ranking . Father, then inutusan ng Father yung Son para ipako sa krus. And then yung umakyat na si Jesus Christ, inutusan naman niya yung Holy Spirit, parang ganun. Hindi, ano po sila? Equal sila, pantay-pantay po sila ng rango. Iba-iba lang yung kanilang ginampanan. Okay po? So yun. Number 1, he is co-equal with the Father and the Son. Number 2, ito yung to lie to the Holy Spirit is to lie directly to God. Yan sa Acts chapter 5. Alam niyo na yan.
Alam niyo ba yung kwento na yan? 3 to 4, si Sapphira at si Ananias. Ayan, yung nagbenta sila ng lupa, then nagsinungaling sila na yung pinagbenta nila ay hindi ganun. Binawasan nila, kinupitan nila. Ayan. So, in short, pinatay sila ng Holy Spirit dahil nagsinungaling sila sa Holy Spirit. So, yun. Kaya niyang pumatay din. So, kasi nga, siya rin ay Diyos. Bahagi siya ng pagiging Diyos. Okay? So, that's number 1. Anong preaching thought natin dyan? Ayan. Sige, ito yung natin. Dapat nating matandaan. If you treat the Spirit as a force, we will constantly ask, how can I get more of the Spirit to use us? To use Him, di ba? Siya yung gagamitin natin para makamit yung ating mga madalas pang-spiritual na nagtatago lang, pero ang purpose talaga natin ay pansarili lamang na ating ambisyon. But if we recognize Him as a person, you will ask, how can the Spirit say, have more of me? Yan. Ang purpose natin ay magpagamit sa Holy Spirit. Kung ano yung kanyang tinuturo, kanyang idinidikta sa atin na dapat natin gawin, ay yun ang mas naisin natin. Okay? So, that's number 1. Hanggang number 3 lang naman ito eh. Kaya pa ng 15 minutes siguro. Okay, number 2, placement of the Holy Spirit. Ayan. Yung una, yung pagiging persona ng Espiritu. At pangalawa, yung placement of the Holy Spirit. What He does at salvation. The moment a person puts their faith in Jesus Christ, the Holy Spirit performs an immediate permanent work. Ayan. Letter A, anong ginagawa niya? Letter A, He generates us. Ayan. Generation means giving life to what was dead. Ayan. So sa mga tumaas yung Meralco bill, no? Generation, lagi natin naririnig, generation church. Medyo nakakainis kasi tumataas ng tumataas. Pero itong Holy Spirit, ang ginagawa sa atin ay magkaroon muli ng buhay. Okay, natatandaan po natin nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, naputol yung relationship ng tao sa Diyos, yung espiritu natin ay namatay. So, nung tinubos tayo ng Panginoon at tayo ay nanampalataya kay Kristo, yan, nagkaroon ng regeneration. Nagkaroon ulit ng panibagong buhay. So nabuhay ulit yung ating kaya na tayo, di ba? Naiintindihan natin yung mga makalangit na bagay, nagkakaroon tayo ng kauhawan sa mga makalangit na bagay dahil na-regenerate na yung ating espiritu, nabuhay na ulit. Ayan. Sabi sa Titus 3, verse 5, teaches us that He washed us and renewed us. We are born again by His power. Ayan. So nabuhay tayo na muli yung ating espiritu dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Christ. At nang nasa atin na yung Holy Spirit yon, nagkaroon na tayo ng hininga ng ating espiritu. So nakakonect na tayo kung marireview nyo o nagbabasa kayo sa Old Testament, di ba, hindi sila direktang lumalapit sa Diyos eh. Meron silang mga priest na sila yung naghahandog ng kanilang mga sacrifices. Kasi hindi sila nakakadirekta sa Diyos. Hindi sila pwedeng tumawag. Hindi nga sila pwedeng sabihin nilang Ama. Ngayon lang yung New Testament. Dati hindi sila tumatawag ng Ama sa Diyos, kundi Diyos lang talaga. So nung binanggit yun ni Jesus Christ, ayan, no? Nagalit yung mga priest. Ang lakas ng loob mo, sabihin na Ama mo ang Diyos, di ba?
Okay. So yun po, binigyan niya ulit tayo ng buhay ng ating espiritu. Ayan. So ayan, nabanggit ko na to. So, ang patayo, walang ninanais, no? Ngunit ang buhay, naghahanap ng... So pagka gumising ka, no? Ano mong una mong ginagawa? Pag nasa kwarto, bubuksan mo yung ilaw kasi naghahanap ka ng liwanag. Tapos nagugutom ka, naghahanap ka ng pagkain at inumin. Kaya kapag kabuhay ng espiritu mo, hindi ka na kailangang pilitin na pumunta ng church o mag-aral ng Bible. Kasi nga, ando na yun, nabuhay na yung espiritu mo. Mayroon ka ng pagnanais. Pagnanais mo sa liwanag, sa inumin at pagkain na binibigay ng salita ng Diyos. So letter B, He permanently dwells with us. Yan. So He does not live when we have a bad day. He takes a permanent residence. In the believer, your body is the temple. O, alam na natin lahat yung verse na yan, no? Your body is the temple of the Holy Ghost. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. Okay. So, meron ditong, dati kasi sa Old Testament, umaalis yung espiritu sa tao. But ngayon, yung time ng New Testament, hindi na siya, nag-indwell na siya sa ating mga tao, sa mga mananampalataya. So hindi siya umaalis, nandiyan lang siya. So kapag yung ating body ay sabi nga temple ng Holy Ghost, syempre, ano dapat ang ating ginagawa sa temple? Pinapalitin nating malinis, maganda, at kaaya-aya, di ba? At syempre, pwede nating pikein yun, panlabas lang. Pero dapat ay nagmumula sa atin sa loob. No? Kasi nga, para daw, pag nagkukunwari ka lang na ikaw ay banal, para ka daw yung bagong pinturang nicho. Maputi, maganda sa labas, pero sa loob ay nabubulok na bangkay. At eventually, lalabas din yun. No? Hindi yun mananatili sa loob. So, sabi nga nung commercial, beauty that comes from within. Yan. Kasi lumalabas daw yun. No? From inside, lumalabas sa ating mga appearance, physical appearance. Ayan. Oh, baka ka ng Myra. Okay, so yun. Yun ang natin, di ba? Tayo ay templo na ng banal na espiritu. Ngayong nalaman mo na to, o kaya nalaman mo na to dati, na-review ka ngayon, ay alam na natin ang dapat natin gawin. Panatilihin natin ang templo ng Panginoon ay maganda, maayos, siyempre, mukhang banal talaga. So, kaya nga, hindi tayo, di ba? Hindi tayo nagbibisyo, hindi natin sinisira yung katawan natin, kasi nga ito ay templo ng ating Panginoon Diyos. At pinahiram lang ito sa atin, no? Babawiin niya ito sa atin. Maganda kung may pinahiram sa iyo, pagbalik, okay pa rin, di ba? Gusto niyo ba yung nagpahiram kayo ng gamit pero pagbalik sa inyo, wasak-wasak na? Anong ginawa mo dito? Di ba? So, ganun din ang ating maging mentality sa pag-iingat sa templo ng Diyos, which is yung ating katawan. Ano na tayo? Ayan. Puro na lang nakikita ko ABC. Hindi ko na nakikita yung Okay, ito na. Letter C na tayo. He seals us for eternity. Ayan. Sabi dito, Ephesians 1:13 hanggang 14 says, we are sealed by Him, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed
with the Holy Spirit of a promise. Yan. Selyo. Sinelyohan na raw tayo ng Holy Spirit. Siya yung ating, titingnan ko yun. Mga bata siguro hindi na naabot yung yung, ano ba sa kartero? Sulat. O yun, yung mga sulat. Nilalagyan niya ng selyo. Yan. Nilalagyan ng selyo yung sulat para siguradong makarating. Higit sa lahat, isa yung pagpapakita na yung envelope na yon bayad na. Yan. Kasi, nung binili tayo ng Holy Spirit, we are bought with the price, di ba? At yung ating tatak ay yung Holy Spirit. Ayan. So, ano na tayo? Silyado na. May tatak na. Darating sa destinasyon na sigurado na. Nakalagay sa ibang selyo yung, ano tawag nito? Security seal. No? Meron yan security seal. Na meron pa para mga silver na para hindi mapeke, no. So, 'yun. Nakalagay doon na fully paid. Yan. Kapag tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Kristo, ayan. May tatak na tayo ng Holy Spirit. Fully paid, yan. Fully paid na tayo. No hidden charges, no? Di ba? Sa mga credit card, daming hidden charges. Pero ito, wala nang hidden charges. Kaya nga po, imposible na mawala yung ating kaligtasan dahil ang ating kaligtasan ay gawa ng ating Panginoon, hindi tayo ang may hawak, at silyado pa, no? Bayad na, silyado pa. Kaya siguradong makakarating tayo sa ating pupuntahan, which is yung kaharian ng ating Panginoon. Yan. Ang analogy dyan, di ba, yung selyo, noong unang panahon ng mga hari o ng mga matataas na royal blood, no? May mga sarili-sarili ang mga selyo na madalas sing-sing. Nasa sing-sing, no? Yun ang pinapantatak nila sa sulat, na ibig sabihin ito, galing talaga to sa hari. At pag nakita nila, hindi nila yung bubuksan dahil kamatayan yung magiging kapalit niyang pag pinakailaman mo yung selyadong sulat ng hari. Yan. So, nabanggit ko na rin, number 2, yung security. So, secured na tayo, hindi na mawawala ang kaligtasan dahil, yun na nga, nakalagay na doon, fully paid na ang ating mga kasalanan. And then, authenticity, number 3, yan, yung ating tatak ay hindi gawa ng tao, gawa rin ng Diyos. Yan yung Holy Spirit. Okay? The Spirit of God's guarantee that you belong to Him forever. Yan, no? Sana lahat tayo maunawaan natin, no? Sa Diyos na tayo. Galing tayo sa Diyos, pero nawala tayo kasi nga dahil sa kasalanan, binalik niya tayo dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. At sana maunawaan natin na tayo ay talagang sa Diyos na, no? Ang sa Diyos ay, ano bang doon? Kasi yung may-ari, may karapatan yan doon sa pag-aari, di ba? Tayo ay pag-aari ng Diyos, kaya kung ano sabihin niya sa atin, ay marapat lamang na natin siyang sundin. Kasi nga, siya nga yung may-ari ng ating buhay. Pero gusto natin, tayo masunod, teka muna, ikaw ba ang may-ari o ang Diyos? Di ba? Yun natin pag-isipan. No? Kung medyo hindi na na-align sa gusto ng Diyos, pero madalas nga gusto natin, kasi nga gusto natin feeling natin, mas tama tayo Pero yun, pag-isipan natin, tayo ay sa Diyos. Tulad ng nabanggit ko kanina, may mga bagay na hindi natin feel gawin, no? Pero dapat pa rin natin gawin. Kasi nga, yun ang utos at pagagawa natin yun sa pamamagitan ng disiplina at sa tulong ng banal na Espiritu.
Okay, number 3 na. Last na to. Sabihin nyo sa naiwan sa bahay, magsahing na. Para sa... Meron ba ganun? Magsahing ka na para pagdating namin dyan, luto na. Kakain na, no? Matatapos na yung preaching ni Pastor. Okay, sige. Number 3, production of the Holy Spirit. Ayan, continuous yung dumating siya sa atin, tumira siya sa atin, and then yung gawa niya, continuous yan habang tayo ay nabubuhay or habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesukristo. Number 3, how He works in daily life. The Spirit's work doesn't stop at salvation. He actively empowers our Christian growth. Ayan. So, number 1, He guides us into truth. Ayan. He helps us understand the Bible. He is the author of Scripture. He is the best teacher to explain it to our hearts. Ayan. Kanina napag-aralan din namin to, no, yung about sa Word of God, no, paano siya inaaral, paano siya iniintindi. Sabi dito, ang sa John 16, ayan, verse 13, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Ayan. So, naiintindihan natin yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, siya ang nagtuturo sa atin. Siya yung author. Siyempre, siya yung best na mag-i-explain sa atin ng kanyang salita. Okay. He guides us into truth. Letter B, He produces holy character. Ayan. So alam na natin to, kinakanta to ng mga bata. Sabi sa Galatians 5:22-23, ano to? Outlines of the fruit of the Holy Spirit. Ayan. Yung mga, napanta ko sana kay Det eh. Pero, ayan, yung tag dito, fruits of the Holy Spirit. Ayan. Kung may Holy Spirit ka, merong bunga. Ayan. So, ito yung yung outward manifestation ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. Meron kang love, meron kang joy. Si Nel, may joy. Ayan, meron kang joy. Magkaiba yung happy sa joy, ha? Yung happiness tsaka joy, di ba? Yung happy kasi masaya ka pag, yun, katulad nun. Medyo nagpapatawa ako, sumasaya kayo. Pero yung joy, nasa loob yun eh, nasa puso. Yan, meron kang peace. So kahit may kaguluhan sa paligid mo, meron ka pa ring kapahingaan o kapayapaan. Naalala ko tuloy si Nanay Minda. Wala naman siya dito, pwede natin pag-usapan. Tawag dito, nung burol nung kanyang husband, si Tatay Nedy. Siyempre, yung, tawag dito, ando si Nel, kaya natatawa si Nel. Nagsasalita na yung bawat member ng family, no? Nung si Nanay, Nanay Minda, Nay, kamusta po ako? Nakikinig kayo ngayon. Nasa raw siya nasa Antipolo yata sa nanay niya. So may nanay pa po siya, 90 na yata o 80 plus years old. O sabi niya, sasama niya raw minsan dito, nakakalakad pa naman daw. Yun. O so, balik tayo. Sabi ni nanay na yung time na yun na siya nagsasalita na lagi raw siyang inaaway ni tatay. Lagi raw siyang kung ano daw sinasabi sa kanya, Sabi niya, pastor. Pero hindi naman ako pastor. Naubos na yung luha ko sa kakaiyak. Sabi ko, hindi halata na kasi pagdating mo sa church, pag binati ka ang ganda ng ngiti mo eh. Di ba? Parang wala kang problema. Pero sabi niya, lagi daw siyang inaaway, lagi daw siyang umiiyak.
So, naisip ko, no, parang isang ano rin to ng manifestation ng Holy Spirit, no, yung may problema ka pero pagdating dun sa mga kapatiran, yung ngiti mo natural hindi yung pilit lang yung talagang makikita mo sa kanya na yung pagngiti niya galing sa loob. Di ba, sa mga kumakausap kay Nanay Minda, di ba, pag kinausap mo siya, tawagin mo palang pangalan niya, ngingiti na siya Yung ganun ba? So yun, yung tinatawag na peace. And then long suffering. Ewan ko kung konektado to. Long suffering. Yeah, pero yung, di ba kasi marami naman talagang sa atin na yung, hindi lang yung tungkol sa financial yung paghihirap. Marami, yung lalong-lalo na sa atin na hindi naman tayo pwedeng pag minura ka, mumurahin mo rin. Talagang titiisin mo Ang panlaban mo na lang talaga yung prayer mo na one day na mabuksan yung puso niya na baguhin siya ng Panginoon. Okay? So, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Ayan. Sama natin self-control kasi hindi lang to tungkol sa paggagalit. Tungkol din to sa pag-iwas sa mga tukso, sa mga bagay na di ko alam kung ano. Pero ano yun, di ba? Parang pwede rin nating i-connecta yun Kasi nga, inaingatan din natin yung ating katawan na templo ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Okay, so letter B. So that's number 1. He guides us into truth. Letter B, He produces holy character. So tingnan natin sa Galatians 5:22 hanggang 23. Ay, hindi. Naulit na pala ako. Tama ba? Sige. Okay, sige. Skip na natin. Total naman na-explain ko na. Okay. So dito na tayo sa yan. So ganito po gumagana. Yung pagkakaroon nito ay hindi pinipeke o pinipilit yung mga fruit of the Holy Spirit. Kundi parang natural na sa'yo na dumadating. Natural na ginagawa mo. Katulad po ng isang apple tree, di ba? Na hindi naman siya kung anong ginagawa niya na pumipilipit o tumatumbling para lang siya magkabunga, di ba? Natural na yun Basta nakakonect siya sa lupa at nakukuha niya yung nutrients, ay magkakabunga at magkakabunga siya. O ganun din sa atin. Hanggat nakakonect tayo sa Panginoon at sa Holy Spirit na nag-guide sa atin yan. Natural to na magkakaroon tayo ng bunga. Minsan hindi agad-agad, minsan medyo proseso, medyo matagal, pero unti-unti, dahil nananatili ka sa Panginoon, mapapansin mo unti-unti ka ng nababago. At unti-unting lumalabas sa iyo itong mga bunga na ito. Okay, preaching thoughts natin. Yan, ito na yan, yung nabanggit ko yung tungkol sa apple tree. So, dapat tayo ay manatili. Sayang din kasi yung ako makwento ko lang po na simula pa ng pagkabata, nasa church na ako. Pero meron ding times na parang nalalamig ka. Gusto mong itry yung ibang bagay na outside sa church. So, nalalayo ka na naliligaw ka ng landas. At hindi lahat nakakabalik salamat na lang sa Panginoon at ilang beses din ako na nakabalik sa gawain. Pero imagine mo yung halimbawa, 2 years, 3 years, ilang kayang tao ang na-meet mo nun at na-sharean mo ng gospel at maaring nakakilala sa Panginoon. So, ganon. Kaya tayo ay
manatili sa gawain ng Panginoon. Yan. Okay, conclusion na tayo. Ayan. Ilan ang oras na ba? Ayan. Alam niyo yung conclusion, di ba? Ano yung conclusion? Hindi ka pwedeng pumasok pag conclusion. Joke. Kung open yun, pwede. Yan, joke lang. Sige. Okay, konting review. Ito yung summary. Yan. Letter A, the Holy Spirit of God living inside the believer. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay banal, kaya dapat makita sa iyo rin ang kabanalan. Second, He secured you at your salvation. Kaya, once saved, always saved. And then, He wants to change your character every single day. Yan. Dito tayo mag-fall siguro lahat. Dito sa, He wants to change your character as a godly character na iniwan sa atin ni Jesus Christ nung siya ay nandito. No? Christ-like character. Yan. So, marami sa atin, hindi pa ganon. Minsan ganon ka, minsan hindi, no? On and off. Pero yun na nga, proseso po kasi yun. Basta tayo ay manatili at willing tayo na magpagamit sa Panginoon. Yan. Unti-unti magagawa natin itong pag-change ng ating character from worldly sinner to Christ-like behavior na. So, yun po. Ito na lang, invitation po natin, no? Sa bawat isa po sa atin. Sa unbeliever, kung hindi mo pa kayang sagutin na kapag ikaw ay namatay, saan ka mapupunta ang iyong kaluluwa, hindi mo pa kayang sagutin na sa langit, ibig sabihin, hindi mo pa nauunawaan ang kaligtasan, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Kaya, kung narinig mo ito, sabi si Jesus Christ ay kumakatok sa puso mo. No? At ang hiling namin ay sa Holy Spirit na buksan ang puso at isipan mo na maunawaan mo. Ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At matatanggap mo ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Okay, so sana sa mga, kasi meron karamihan sa mga, kahit mga galing na sa Christian family, may hindi pa rin nakakaunawa ng kaligtasan. Ano? So, yun po ang ating hamon. Ano po. Pangalawa sa ating mga believer, ayan. Are you trying to live the Christian life in your own strength? So, karamihan sa atin, ganun din, no? Para mapatunayan. Pero, sabi dito, yield control to the resident pastor inside you, the Holy Spirit. Yan. And let Him produce His life through yours. So, hayaan natin po ang Holy Spirit na kumilos sa ating buhay upang tayo ay magpatuloy na mabago at maging banal. Actually, banal na tayo sa harap ng Diyos dahil nga ang representative natin si Jesus Christ. Pero sa harap ng mga tao ay kailangan natin na maipakita ito upang sa gayon ay hindi sila magduda sa ating pananampalataya.